talaga at nagsipagdagsaan na talaga ang mga bisita ni Mudra. Kaya sunod-sunod na talaga ang aming pagsaserve ng mga juice. Kaya ang ginagawa ko, hi guys, good morning. Ayan, dito muna tayo sa rooftop. Ayan, magpa-araw muna tayo para makatikim naman tayo ng init. Ayan guys, samahan nyo kami kasi ngayong araw darating na yung mga bisita ni Mudra. So busy-busyhan na talaga kami ngayon. Ano lang naman yun, mga kaibigan daw ni Mudra, mga amiga niya, sabi niya sa amin. So mga 20 person yata, mga kaibigan niya. So samahan nyo kami guys sa aming pag-ikot-ikot ulit sa kusina at hanggang mamayang madaling araw ulit ito guys. Kasi alam nyo naman, di ba, pag may bisita ang ating mga amo, hindi natin alam kung anong oras sila uuwi. Ganyan, minsan nga, alas 3 na madaling araw sila umuwi. So kami, ang mangyayari talaga niyan, mga alas 4, alas 5 kami makakapagpahinga. So ngayon guys, ako ay bababa na sa kusina kasi magluluto kami guys, Mudra. Maraming lulutuin ngayon. 11:30 na ng umaga dito guys. So dito muna ako saglit. Mga 5 minutes na ako dito nagstay. Pinagpa-araw lang ako saglit. So ngayon, ako ay bababa na sa kusina kasi magluluto na kami guys. Gising na yata si Mudra. So ayan guys, ganito ngayon ang setup ng dining table. At hindi pa ito tapos guys, hindi pa nalagyan lahat ng cover yung mga ibang upuan. At dahil bisita ni Mudra ito, puro babae ngayon guys ang darating ngayon, walang nakahalong lalaki. At sa mga oras na ito, hinihintay pa namin guys na darating yung mga ibang cover ng upuan kasi narentahan lang kasi nila yan guys, kasama itong mga food burner. At ang lahat ng mga kakainin nila ngayon ay dito lang talaga guys sa bahay niluto, kaya sobrang busy namin ngayon sa kusina. So ayan, marami kaming niluto ngayon guys kasi nga 25 person daw ang darating ngayon ng mga kaibigan ni Mudra, kaya buti na lang at meron nga akong mga ibang kasamahan na mga katulong. Yung mga katulong ng anak ni Mudra ay pinapunta niya lahat dito para makatulong sa akin magluto. Ayan, at nagsimula kami magluto guys, alas 12 na ng tanghali at sa mga oras na ito marami na rin kaming naluto guys. Actually, itong kasama ko talaga na Indonesian, siya talaga lahat ang nagluto nito guys. Kaya hindi na rin siguro si Mudra umorder ng pagkain sa labas kasi magaling din kasing magluto itong katulong ng anak niya na Indonesian, kaya tiniwala niya lahat sa kanya ang lahat ng mga kakainin ngayon ng kanyang mga bisita. Kaya ang ginawa ko, inalalayan ko na lang siya dito sa kusina kasama itong aking bagong kasama. At ayan, meron din pala kami ditong ginawa na chicken satay at saka beef dahil isa ito sa pinakapaborito ng mga kaibigan ni Mudra. At ayan guys, sa mga oras na ito, alas 4 na pala ito guys ng hapon. At hindi na rin pala pumasok si Mudra guys dito sa kusina para magluto. Kaya kami na lang talaga ang gumawa sa lahat ng mga pagkain. At buti na lang talaga at magaling nga magluto itong aking kasama na Indonesian. Kaya hindi ako masyadong nahirapan sa pagluluto at ako ay nag-a-assist lang naman sa kanya. At bukod din pala guys sa mga niluto namin ngayon, meron din palang mga ibang pagkain na mga dala-dala ng mga bisita ni Mudra. Ganyan kasi talaga yan sila guys. Kapag pumupunta sila sa mga party-party, nagdadala yan sila ng mga pagkain. Kagaya na lang nitong spaghetti na ito na kinoreksyonan pa nga nitong kasama ko kasi nga daw wala daw lasa, hindi daw masarap. At eto guys, ito po yung chicharon nila. Masarap po ito guys. Krupok po ang tawag ni Mudra dyan. At sa mga oras na ito guys, unti-unti na nga palang nagsipagdatingan ang mga bisita. Kaya tuwing may dumarating ay nagsiserve kami agad sa kanila ng iba't ibang flavor na juice. At eto namang aking bagong kasama ay napasabak agad dito sa lababo na maraming hugasin. Yung liter. Kaya ko yan. Kaya yan, kaya. Sabi ko nga sa kanya, naninibago pa lang. Kasi hindi naman palaging ganito eh. Alas 8 na pala ito ng gabi guys, kaya sunod-sunod na talaga at nagsipagdagsaan na talaga ang mga bisita ni Mudra. Kaya sunod-sunod na talaga ang aming pagsaserve ng mga juice. Kaya ang ginagawa ko, inihahanda ko na lahat dito sa tray para pag may dumarating ay bubuhatin ko na lang at isaserve na sa kanila. At eto namang aking bagong kasama ay pinapastady ko na lang siya dito sa lababo. At nahihiya pa nga daw siyang humarap sa maraming tao para mag-serve. Kaya sinabihan ko siya na mag-stay ka na lang dito sa lababo at ikaw ang tagahugas. Nang hindi naman tayo matambakan ng mga hugasin. At buti na lang talaga at meron nga akong ibang mga kasamahan ngayon. Tumutulong din talaga kasi sa akin itong yaya ng nanay ni Mudra. At itong isa naman ay katulong ito guys ng kapatid ni Mudra. Pinapunta niya rin dito kasi alam niyang hindi ako magkakanda o gaga dito sa kusina niya. Kaya
marami-rami kami ngayong nagtutulungan. At bukod din pala dito guys sa mga kasamahan kong katulong, ay kumuha din pala si Modra ng 2 Indonesian sa labas. Mga waiter yan sila guys. Sila ang katuwang namin sa pagsaserve ng mga kape at mga juice sa mga bisita. Alas 12 na nga pala yan guys ng hating gabi, kaya nagsimula na ngang kumain ang mga bisita namin sa mga oras na yan. Kaya ang ginawa ko, inihahanda ko na yung kanilang mga dessert. Kagaya na lang nitong mga cake, pinagbubuksan ko na nga pala yan guys at dadalhin na namin doon sa labas. Itong mga ibang cake guys na mga pinagbubuksan ko, mga dala din yan ng mga amiga ni Modra. Mga 10 box ng cake yata guys ang natanggap ko kanina galing sa mga bisita ni Modra. At sa dami ba naman ng cake na kanilang mga dala-dala, hindi ko pa rin talaga maintindihan kung anong okasyon ba ang meron ngayon. At habang minamadali ko na ngang ayusin itong mga cake, hindi rin magkanda ugaga itong kasama ko kakukuha ng mga litrato sa mga cake. Yan o, tingnan nyo naman, kahit katabi niya pa nga dyan si Modra ay hindi talaga maawat kapipicture. Buti na lang talaga at magaling umintindi itong Modra na ito. Paano ba naman kasi hindi maengganyo itong kasama ko? Ang gaganda ng mga design ng mga cakes. Kaya sabi ko na lang sa kanya na bilis-bilisan mo nang kuhanan ng mga litrato yan kasi ilalabas na natin. Kaya nung naayos ko na nga lahat ay binuhat na nga netong 2 kasama ko. Nagmamadali na nga kasi si Modrang ilabas ang mga cake. Kaya sabi ko sa kanila na buhatin nyo na yan at tawag na ng tawag si Modra. Patapos na nga rin kasing kumain guys ang kanyang mga bisita sa mga oras na yan. Kaya kami nagmamadali na rin kami dyan at nang kami ay makakain na rin. Alas 2 na nga rin pala yan guys ng madaling araw kaya nakakaramdam na rin talaga kami dyan ng gutom. Pero itong kasama ko hindi pa rin talaga tumitigil kakukuha ng mga litrato. Kaya sabi ko sa kanya, bilis-bilisan mo na dyan at mag-uumaga na. Pero hindi pa rin tayo nakakain ng hapunan. Kaya nakakapagreklamo na nga ito aking bagong kasama at nagugutom na nga daw siya. Bukas ka muna dyan. Ganito talaga palagi ang nangyayari sa amin guys tuwing may mga bisita ang aming mga amo. Hindi lang pagod ang aming mga napapala kundi sobrang gutom din talaga. Alam nyo bang sa mga oras na ito guys, kape pa lang talaga at tinapay ang laman ng aming mga tiyan. Hindi mo na talaga maasikaso ang iyong pagkain sa sobrang dami ng mga gawain. Kaya itong aming bagong kasama ay tinuturuan na lang talaga namin paano dumiskarte. Kain mo. Ito. Umamat ka. Gusto mo. Ano mo? Kumain ka dyan. Mag-uulog mo. Ano ba ito? Mag-uulog ka. Sinasabihan namin siya na kapag sa mga ganitong sitwasyon ay dapat magaling ka, dapat marunong kang dumiskarte, paano ka makakain. Kasi yung mga amo mo ay wala nang pakialam yan kung nagugutom ba o hindi yung mga katulong nila. Kaya dapat maging matalino tayo at tayo lang din ang nakakatulong sa ating mga sarili dito. Pinapagaan na lang din kasi talaga namin guys ang kanyang kalooban kasi nagrereklamo na rin kasi siya guys na pagod na nga daw siya at gusto na nga daw niya magpahinga. Alas 2 na rin kasi talaga ito guys ng madaling araw kaya naiintindihan din namin ang nararamdaman nitong aming bagong kasama. Kaya pinapalakas na lang talaga namin ang kanyang kalooban para hindi naman siya masyadong manghihina. Kaya ang masasabi ko na lang talaga na hindi talaga basta-basta ang buhay abroad lalo na kapag dito ka mapupunta sa gitnang silangan. Kaya ang masasabi ko na lang talaga sa mga kapwa ko domestic helper dyan, laban lang mga besh. Kaya yan. Naramdaman ko talaga yung pakiramdam mo ngayon. Ganyan na ganyan ako nung first time ko rin dito sa abroad noon. Ganyan na ganyan ako. Umiiyak pa ako. Kaya huwag kang mag-alala kasi yung naranasan mo ngayon, mas naranasan ko pa yan, mas malala pa dati nung ako. Kaya yan,